Ngayong araw guys, pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalakas itong Poco F8 Ultra, which isa to ngayon sa pinakamalakas na phone na pwede mo mabili at an affordable price. So gaming review yung gagawin natin ngayon and susubukan natin siya hindi lang sa mabibigat and demanding na games, kundi pati na sa mabibigat na emulators. Konting recap lang muna tayo sa specs niya in case hindi mo napanood yung full review natin. Meron tayo ditong chipset na Snapdragon 8 Elite Gen 5. Available din siya in 12GB and 16GB LPDDR5X RAM. And meron tayo ditong 256GB and 512GB na internal storage variants. Unahin natin ngayon sa Call of Duty Mobile. So during our full review dito sa Poco F8 Ultra, ang available settings sa kanya naka-max yung graphics and yung frame rate niya. Then pag gusto ninyo na naka-ultra yung frame rate, bababa ng medium yung kanyang graphic quality. Pero dito ngayon sa bagong update ng Call of Duty Mobile, so available na siya ngayon ilagay sa ultra frame rate, then yung graphic quality bababa lang to very high. Ibig sabihin lang nito guys, talagang magiging very clear, very sharp, talagang magiging malinaw yung gameplay ninyo dito sa Call of Duty Mobile. Pero at the same time, magiging sobrang smooth din talaga kasi nga 120 FPS na siya. Pero kung meron sa inyo na katulad ko na medyo may pagka-motion sickness sa mataas na FPS and ang kaya mo lang talaga laruin is 60 FPS nang hindi ka nahihilo, para sa akin mas nakaka-enjoy siya kasi mas detailed yung game since naka-max setting siya. And tinry ko maglaro ng Call of Duty ng around 1 to 2 hours, tinry ko maghabol ng rank, and I can say naman na hindi siya nag-overheat, hindi ko naging kailangan ng external cooler, which sobrang nakakatuwa, kasi may mga phone ako na na-try na pag ganito kalakas yung chipset, even Call of Duty Mobile talagang napakainit nila. And para naman sa next game natin, Grid Legends, kung hindi kayo familiar dito, para sa akin, ito yung pinaka-mabigat, pinaka-demanding na racing game na available sa Android devices. So meron siyang tatlong settings na available: graphics priority, battery saver mode, and performance mode. Yun nga lang ang pinaka-problem sa game na to. Even naka-performance mode siya, is hanggang 40 FPS lang yung nare-reach niya. Sa graphics priority and sa battery saver mode, naka 30 FPS locked lang siya. Pero by tweaking some files, tinry ko na yung graphics priority gawin nating 60 FPS. Ang maganda dito guys, gumana siya and talagang napaka-solid, Kumbaga para na siyang console quality, Talagang very detailed, and isa sa map na nalaro ko, itong level 12 ng story mode, karamihan ng devices na natry ko, ditong part ng game naglalag kasi ang daming nangyayari, may reflection sa tubig, umuulan pa, pero kinakaya naman siya nitong Poco F8 Ultra. Kaya kung gusto nyo malaro yung isa sa pinakamagandang racing game sa Android devices at its best settings, magandang choice itong phone na to. Para naman sa next game natin, Genshin Impact, So by default, naka-high siya, pero syempre pwede nyo ilagay sa highest. Then pwede nyo ilagay yung FPS niya to 60. And ayun na nga, very detailed, sobrang ganda tignan, very vibrant ng display nitong Poco F8 Ultra. Pagdating dito sa open world, wala tayong naramdaman na mabibigat na FPS drops. Kung makikita nyo dito sa FPS meter, yung pag-fluctuate niya into 57, wag nyo na i-count yun kasi hindi nyo naman siya mararamdaman talaga in-game. Hindi siya talagang FPS drop kasi kahit anong game, kahit anong phone gamitin nyo, talagang magkakaroon ng fluctuation na ganun. Ang talagang FPS drop from 60, biglang magte-29 or biglang magte-34, tapos magsi-60, tapos magte-28, yung ganun. Tinry ko din magkaroon ng open world combat dito sa Inazuma kasi para sa akin isa to sa mabigat na part ng map kasi laging kumikidlat, umuulan, kumbaga madaming nangyayari, Pero ayan, makikita nyo, talagang 60 FPS pa din naman siya. Nagtry na rin ako sa underwater part ng Fontaine ata yung part ng map na to. And ayan, very solid, 'di ba? And yung next game natin, napakalaki ng size ng game, So 40 gig yung game na to, Withering Waves. And syempre, ano pa bang gagawin natin sa Snapdragon 8 Elite? Malamang isasagad natin yung graphical settings niya. So to be honest, hindi ko pa siya masyadong nalalaro ng sobrang tagal kaya hindi ko kabisado kung saang part ng map medyo mabigat, kung saang part demanding, Kaya kailangan ko ng tulong nyo guys, Please comment down below kung anong level dapat ako, anong part ng map, anong pangalan ng map, anong region or something, Yung kailangan nating ma-reach or puntahan para sa mga next gaming test natin sa Withering Waves.
Pero nag-trial lang ako ng character, no? So nag-trial lang ako ng character and ayan, makikita nyo, 60 FPS naman yung nare-reach natin. Even though madaming nangyayari, no? Pero naiintindihan ko naman na pag nag-trial lang tayo, medyo limited lang yung part ng map na nagre-render, no? Hindi siya open world. Kaya talaga namang magiging smooth siya. So, nag-try na rin ako ng iba't ibang character. Pero I think yung bigat niya, parang Genshin Impact lang din naman. Parang mas optimized lang yung Genshin Impact ng konti, no? Pero ayan, kita nyo naman, very smooth. Kung gantong type of game yung mga plano nyong laruin, Genshin Impact, Withering Waves, siguradong mag-e-enjoy kayo. Ngayon, pagdating naman sa emulation, no, simulan natin sa PSP emulator. So, tinry ko dito yung pinakamataas na rendering resolution na pwede, which is 10 times. So, talagang minanilang ng phone na to. And expected ko naman na yon since medyo magaan lang naman yung emulator na to. By the way pala guys, no, mula sa part na to, gumagamit na ako ng controller. Baka kasi sabihin nyo is recording, no. So, sinabi ko lang para aware kayo kung bakit hindi nyo nakita yung kamay ko. Pero ayan guys, no, kung very nostalgic kayo to play PSP games, pwede nyo na siyang malaro at its highest resolution. Next naman natin is PS2 emulation. So, yung pinakamataas na upscale na pwede natin gawin is 8 times native resolution, no. Pero binaba ko lang siya to 6 times. So, my bad lang kasi dinilit ko yung recording. Pero nung naka 8 times yung resolution natin, yung ating FPS, bumababa lang siya ng 35 to 45 FPS. Which is very good naman considering na originally, 30 FPS lang naman talaga yung game na to sa PlayStation 2. Pero dahil naka-mindset sa akin na dapat 60 FPS, and na-delete ko yung recording, then tinry ko siya to 6 times. And ayan, nakapag-reach tayo ng 55 to 60 FPS at 6 times native resolution. And nag-try din ako ng konting Switch emulation. And dito dapat talagang legit copy yung gamitin ninyo, no? Pero mula nung ginawa ko yung full review until now, wala pang graphic driver na talagang compatible and magiging smooth dito. Kaya sa ngayon, sobrang daming glitches, no? Ayan, makikita nyo. Naglalag. Kumbaga, very buggy pa siya, no? Pero hindi naman to dahil kulang yung power ng Snapdragon 8 Elite. Talagang hindi lang siya optimized sa ngayon. Tinry ko din yung latest na Dragon Ball game, yung Dragon Ball Sparking Zero, no? Pero so far, playable siya pero hanggang tutorial lang. Eventually, lalo na pagpatapos na yung tutorial, magfo-force close yung app. So kung mag-e-enjoy kayo sa ganito lang, okay lang naman. Pero kung gusto nyong malaro yung full game, I suggest mag-antay kayo na ma-optimized pa yung Snapdragon 8 Elite para sa mga emulators na to bago kayo maglaro. Ngayon punta na tayo sa PC emulation na I think ito na ngayon yung pinakamabigat na emulator na pwede nyong gawin sa Android device, no? So dalawa yung pwede nyong gamitin ngayon, Winlator and GameHub. Pero using Winlator talagang medyo masakit siya sa ulo sa ngayon. Talagang ang dami nyong kailangang gawin na trial and error. Medyo madaming bugs, madaming glitches, ang daming times na magfo-force close lang yung app. Or hindi kaya is magahang, tapos wala ka nang magagawa. So medyo nakaka-stress yung Winlator sa ngayon. And kahit mag-search ako, talagang wala pang magandang graphics driver na available para sa Snapdragon 8 Elite para maparaan yung mga games ng talagang smooth. So sa dinami-dami ng game na tinry ko, Kena Bridge of Spirits lang yung talagang napagana ko ng kahit papano playable. Pero syempre, umpisang part lang to ng game. Sigurado, pag medyo lumayo-layo pa tayo, either magfo-force close din siya or totally magbabagsak yung FPS niya. Pero using GameHub, no, para sa akin parang mas okay yung experience dito. So mas smooth yung naging gameplay ko sa kanya, mas stable, kumbaga. Yun nga lang, syempre, expect nyo na pag maglalaro kayo dito ng PC games, talagang magiging sobrang init ng device ninyo. So may mga ilang AAA games ako sa Steam library ko like The Witcher 3, GTA 5, Resident Evil 2 and 3 Remake, and even Skyrim, no? So medyo madaming na-try kahit papano, no? And pare-parehas sila na talagang bagsak ang frame rate. Pero kung mahilig kayo sa indie games like Hades, sigurado dito matutuwa kayo, no? Ayan, no? Even Hades 2, Hollow Knight, yung original, and pati na yung Hollow Knight 2 or yung Hollow Knight Silksong. And kung mahilig kayo sa interactive story games, ito kakalabas lang yung Dispatch. So kung gantong type lang ng PC games yung plano ninyong laruin, good news, wala kayong magiging problema. Dagdag nyo pa dito guys, no? Ang maganda kasi dito sa GameHub, pag dinownload nyo yung Steam games nyo dito, magtutuloy yung saved files ninyo kung may progress na kayo sa PC or sa other console ninyo. Dahil meron yung GameHub,
na cloud save. So ayan guys, yung gaming review natin para dito sa Poco F8 Ultra, isa sa pinaka powerful ngayon na phone na pwede nyong mabili at an affordable price. So kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to like, comment, and subscribe. Comment down below your thoughts para pag-usapan natin. See you again in the next video.